Medyo mabigat ang pressure na ibinigay ng Silverlight at Sansi. Hay! Nga! Hindi ko alam kung kakayanin pa natin. Parang nakabitin na ang bonus. Hahaha. Wala nang pag-asa ang trabahong ito. Sa tingin ko, magre-resign na lang tayo. Ano ba talaga ang pinirmahan mo, ha, weird na yon? Ikaw nga, maliit na halimaw. Hi! Ang kantang ito, para talaga sa'yo ginawa. At sa pagbabalik mo ngayon, hindi natin alam kung gaano kalaking ingay ang magagawa nito. Ang pagbabalik. Kahit makakuha lang ng konting buzz, okay na. Pumunta ako rito para lang magsabi ng isang bagay. Kailangan matutong magbaba ng ere si Cheng Feng. Kung hindi, madaling pag-initan at kainggitan ka. Ayan. Okay na. Bukas, laban na. Kailangan ko nang bumalik at magmadali. Sa totoo lang, may isa pa akong kanta. Ano raw? Kung ganyan ka, magmumukha kaming sobrang walang silbi. Hay, kahit mataas ang quality ng kanta. Kailangan pa rin nating hintayin ang approval ng kliyente. Nga. Hindi naman palaging swerte ang kapit. Sayang. Kung ang dalawang kantang ito ni Cheng Feng ay makapasok sa monthly chart, ayos na sana. Hindi ba dati nang nakuha ni Xian Yu ang championship na yon? Nakagawa na ba siya ng kanta? Gusto mong isang tao lang ang lumaban sa dalawa sa first tier? Eh ikaw na ang pumunta. Kayo kasi puro walang gana kapag normal na araw. Pero kapag critical na, laging sablay. Manager. Sa totoo lang, may stock pa ako. Ha? Naisip lang naming tingnan ka. Alam mo ba ang rules o hindi? Pero sa loob ko, may saya rin. Ako rin. Parang nabalutan ka ng boss. Bakit kayo nakatanga lang, hindi kayo nagsasalita? Kung may stock pa si Little Yu. Sige, subukan na lang natin. Kayong iba, mag-overtime din. Hindi pwedeng isang tao lang ang asahan. Desidido na ako. Break muna. Isang grupong cuties. Iyon ang tawag na safety feel. Hindi. Mukhang may binubulong sa akin si Lao Lai tungkol sa kung ano ang gagawin. Ah, na. Sabi niya. Sobrang adik kantahin. Plano ko sanang maglabas ng bagong kanta sa susunod na taon. Bigla na lang akong pinipilit ng kumpanya na mag-alaga ng rookie, para saan ba yon? Tinanong ba nila ako kung gusto ko? Pero talo ang braso sa hita. Desisyon iyon ng kumpanya. Kaya wala akong magagawa kundi tanggapin. Pero sabi ng boss, hindi ka naman papabayaan na malugi ng libre. Bibigyan ka raw nila next year ng concert sa Kinzu Grand Theater. Bilang kapalit ng isang live performance. Naiintindihan ko ang lohika. Pero hindi lang talaga ako kontento. Si Mu Yilian naman kasi ang kampiyon sa singers. Tapos ganito pa ang pinapagawa sa akin. Talagang nakakahiya. Kakamutin din ako ng mga fans niya. Masusundan ba siya ng kahit kaunting fans mo? Kahit paano, walang halimbawa ang pag-aatras. At saka, kahit magsanib pa tayo para kalabanin ang full force nila. Pero ayokong matalo sa'yo. Sino ba ang matalo? Siya ang libre sa concert ng kabilang panig. Sa inyo na ang hamak at maliit na babae na yon. Magpahinga ka muna. Hindi pa rin natural ang galaw ng katawan mo. Ay. CJ. Matagal ka nang lumabas. Ni Teacher Cheng, hindi man lang ako tinatawagan. Hindi ko nga alam kung sasali siya sa laban bukas. Grabe, nagsanib puwersa ang Sansi at ang Big Fish. Walang hiya talaga ang Sansi at Silverlight. Nagtulungan silang apihin ang isang baguhan. Maapektuhan ba nito ang sahod mong 3,000? Mukhang hindi naman. Mga kapatid, may umaapi sa lian-lian natin. Ano ang gagawin natin? Sumuko na tayo. Mas marami silang tao kaysa sa atin. Wala tayong panama sa mura nila. Ilang araw nang pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa pagsasanib ng Sansinyo. Nagtulungan kayong apihin ang isang baguhan. May idadahilan ka pa ba? Kalokohan. Kung kailangan talaga ng dahilan. Eh di pagkakataon lang. Kapal ng mukha mo ng kapalan. Kung sakaling hindi umubra, magpatalo na lang tayo.
Kung lalaban, sagarin na natin. Gulnara, Diyosa ng Kadiliman. Itim na itim, wala nang makita. Napakalaki ng agwat. Hindi ko talaga inakala. Hindi ko akalaing maglalabas sila ng isang rap song. Nga. Killer move talaga. Halatang matagal na itong pinagplanuhan. Hindi naman siguradong pinagplanuhan. Uso naman ngayon ang rap. Ay. Wala lang talagang kumpanyang sanay sa ganitong klase ng likha. Naunahan niya ang lahat. Wala bang rap dati? Hindi mo ba alam na kamakailan lang sumikat ang rap? Ay. Hindi na naman tayo dumaan sa normal na ruta. Nga, talagang nakakatakot. Sa susunod, bawasan mo na lang ang pagsasalita. CJ, bilisan na natin ang paggawa. Kahit isang buwan na nanatili ang chart. Habang tumatagal ang release, lalong mahirap humabol. Laban lang. Maganda na ang ika-6 na pwesto ng Bloom sa unang araw pa lang. Lene. Pero may agwat pa tayong 1 milyon sa kanila. Lalo na. Lalaki lang ng lalaki ang agwat. Gumagaling ka ng magsalita ng Chinese. Astig ba? Hahaha. Sapat na bang astig? Pag-usapan na lang natin kung astig ka talaga sa susunod. Iisa lang ang nasa isip ko ngayon. Ang maungusan muna ang Silverlight. Kaya, kailangan pang dagdagan ng kumpanya ang promosyon. Lene. Kung gayon, sa mismong sandaling ito. Sakto sa pagkakataong ito. Hahaha. Tagay. Handa na ako. Magpatuloy tayo. Wala na. Sa tingin ko, kailangan nating mag-freestyle ng marami. Sa tingin ko, hindi pwede. Sayang lang sa oras. Sistema. Matapos kong i-customize ang kantang ito. May ilang treasure chest pa akong natitira. Huwag mo akong tawaging sistema palagi. May pangalan ako. Tawagin mo akong number 1. CJ. Sistema. Isa na lang ang natitirang puting treasure chest. Oh. Walang sakripisyo, walang tagumpay. Hindi mo man lang ba ako pupurihin? Guru Xianyu. Nalinis na ang venue ngayong araw. Medyo mabigat ang kapalit. Ayos lang. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera at buhay. Iba talaga ang pananaw ng mayayaman. Salamat sa ambag ni Guru Xianyu sa paglikha ng rap. Ngayon, narinig ko ang rap na nangunguna sa chart. Sa sobrang galit ko, muntik ko nang basagin ang motorsiklo. Gamitin natin ang kantang ito para patalsikin sila sa pwesto. Magsimula na tayo. Napakahirap ng kantang ito. Inilabas ko na ang lahat ng alas ko. Anong nangyari? Wala naman. Medyo kinakabahan lang ako. Kaya mo yan. Isuot mo ang helmet. Huwag kang mag-alala, Guru Xianyu. Kita tayo ulit. Paalam. Napakaromantiko. Heto na si Xiaofi. Masipag pa rin ang mga batang ito. Tatayang, lalaban na ba kayo? Mamaya, susuriin ko ang mga bago ninyong gawa. Talagang napakilos nila si Tatayang. Mula nang maitaas si Tatayang noong nakaraang taon bilang pinakamahusay na Diyos ng musika sa Qinzhou.
Hindi na siya muling nagpakita sa kumpanya. Panahon na para bumalik siya at turuan tayo. Managinip ka na lang. Nakatuon siya ngayon sa paggawa ng musikang klasikal. Wala siyang interes sa musikang popular. Kahit katiting na interes, wala. Mukhang hindi na niya ako kailangan. Cheng Feng. Ito ang Diyos ng musika ng kumpanya natin. Sixyan Yu, di ba? Engan. Ano, sinusubaybayan mo rin Sixyan Yu? Naman. Nagluwal ang kumpanya natin ng ganitong talento. Imposibleng hindi ko siya kilala. Kumusta? Ako si Yang Kushen. Ako si Cheng Feng. Pinapakinggan ko ang bawat kanta nyo. Magaganda lahat. Nakakahiya naman. Wala akong kahit isang kantang narinig mula sa inyo. Diretso ka talaga magsalita. Ayos, hahaha. Hindi, seryoso ako. Hindi ko talaga narinig. Cheng Feng, maging seryoso ka naman. Tama nga. Pinatawag ba kayo ng chairman? Sayang, mukhang napunta lang ako rito nang wala sa oras. Napakaganda ng kantang ito, bata. Hindi rin naman ganoon kagaling ang ambag ko. Sobra naman ang papurin nyo. Hindi ako nagbibiro. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ko sa kumpanya ngayon ay ang makilala ka. Hindi ko akalaing ganito ka pa kabata. Pinupuri ba niyo ako? Hindi ako makakatulog mamayang gabi. Hahaha. Sige, akyat muna ako para magpaalam sa chairman bago umalis. Nga pala, naiintindihan mo ba ang musikang klasikal? Kaunti lang ang alam ko. Kung interesado ka sa musikang klasikal, makipag-ugnayan ka sa akin. Paalam. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Ihahatid ko na kayo. Kailangan kong marinig kung ano ang tunog ng musika ng Diyos ng musika. Pakinggan mo ito. Sa ibabaw ng buwan. Astig. Sa dami ng taon kong karanasan. Hindi na nakakatakot ang atake niya ngayon. Hindi bababa sa akin ang mararating ng batang ito. Bigyan lang siya ng sapat na panahon. Siguradong mapapabilang siya sa hanay ng mga immortal. Hahaha. Sa dami ng taon, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon lang kitang nakitang ganito kayabang. Bawasan mo ang pagsipa sa sahig. Kulang pa ba ang pinalitan mong sapatos? Pagkatapos ng ranking ngayong buwan, iaalok ko sa kanya ang kontrata bilang unang prioridad. Bumaba na. Itong kantang mga bunga ng kasagsagan ng tag-init. Sapat ng paulit-ulit kong pakinggan sa loob ng isang buwan. Nga. Sayang lang at napakalayo pa sa unang pwesto. Grabe. May bago na naman siyang kanta. Ano? Ramdam ko ang isang marahas na presensyang dumadagundong papalapit. Rap ba talaga ito? Kung ikukumpara, ano ba naman ang halaga ng kanta sa unang pwesto? Sabihin mo agad kaninong kanta ito. Sixyan Yu ang sumulat ng liriko at kumumpos nito. Dalawang alamat ang umawit. Paano naging Sixyan Yu na naman? Sabay-sabay na itaas ang kanta at palawakin ang pagkalat nito. May bago na namang kanta Sixyan Yu. Siguradong hindi mo pa ito naririnig. Mula ngayon, certified fan na ako ni Sixyan Yu. Anggas ni Sixyan Yu. Sino ba talaga si Sixyan Yu? Bakit napakaganda ng bawat kanta niya? At grabe rin ang bilis ng paglabas niya ng mga kanta. Sumabog talaga ang kantang ito. May isip mo ba na 3 tao sa dorm ang tuloy-tuloy na sisigaw sa pinakamataas na tono? Sobrang ganda, hindi na kayang ilarawan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tigilan ang kantang ito. Ito ba ang mahika na ipinagkakaloob sa akin ni Master Sixyan Yu? Gustong-gusto ko si Sixyan Yu.
Ang problema, hindi pa rin natin alam kung sino siya. Tama, tama. Napaka-misteryoso niya. Kapag mahalaga ang bagay, ulitin ng 3 beses. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda rin ng mga bunga ng kasagsagan ng tag-init. Ito ang tunay na rap. Laban, mga kapatid, itaas natin siya sa ranking. Astig talaga si Dadong Yu. Tatawagin ko na itong pinakamalakas. Umakyat na, umakyat na. Lumilipad na ang ranking. Kung alam ko lang na ganoon kasikat si Xianyu. Hindi na sana ako nag-alala para kay Lian Lian. Nga. Hinahatak ni Dadong Yu pataas ang ating Lian Lian. Pero kailangan pa rin nating todo kayod sa ranking. Kailangan nating palawakin ang lamang. Nagka-aberya ang chart. Bakit biglang umakyat sa pangatlo ang ranking ni Mu Yilian? Titingnan ko. Naglabas na naman ang Bloom Entertainment ng bagong kanta nitong tanghali. Sa loob lang ng 1 oras, nakapasok na sa top 10. Isang araw pa lang, imposible naman. Patugtugin mo agad. Tapos na. Tapos na tayong dalawa. Pangalawa na siya. Akala ko malalampasan ko pa siya. Hahaha. Imposible, talagang imposible. Ilang saglit lang iyon. Alam mo ba kung ano ang tunay na dahilan? Iisang kompositor ang nasa likod ng 2 kanta, si Xianyu. May pag-asa pa ba akong manatili sa unang pwesto? Depende kung gaano kalakas bumira si Xianyu. Ang ibig mong sabihin, maliit man may pag-asa pa rin. Huwag kang magkamali ng intindi. Panahon na lang ang hinihintay bago ka malampasan. Ang ibig kong sabihin, hindi natin alam kung hanggang saan kayang bumira ni Xianyu. Aling araw na ba ngayong nakalapag na tayo sa tuktok? Maligayang pagdalo sa music entertainment, alam ko na agad. Ako ang host na si Wang Yuyan. Ako ang host na si Duan Yu. Ngayon, maswerte tayong nakapunta sa Kinzhou. Isang veteranong music producer. Si Master Jumo. Hello sa lahat, ako si Jumo. Biglang naglabas ulit ng bagong kanta ang Zanfa ngayon. At ang momentum, sobrang lakas. Pakiusap na bantayan ang inyong mga salita. Yu. CJ. Posible kayang makabaliktad ang sitwasyon. Akala ko kahapon imposible na. Pero sa paglabas ng kantang ito ngayon, sigurado akong wala na akong duda. At hindi rin natin dapat binabaliwala ang impluensya ni Xianyu. Yung bagong dating na nakatatlong kanta na sa Fengyun chart at sa Songkin chart, siya ba? Ngayong buwan naglabas na naman siya ng 2 bagong kanta. At mataas ang kalidad ng 2. Pinaka-importante, iba-iba rin ang style ng mga kanta. Kaya ang daming fans ang naakit. Kung iyan ang sasabihin mo, ang kasikatan ni Xianyu ngayon ay halos katapat na ng isang top-tier star. Hindi naman siguro. Pero, ang ibig mo bang sabihin ay mas mabilis ang update rate nila? Habang tinitiyak ang kalidad. At grabe rin ang bilis ng paglikha. Maaari mong hulaan kung gaano kalakas ang dating niyan. Mukhang may chance ulit silang manguna sa chart. Mahigit 1 buwan pa lang, 5 hit songs na ang nailabas. Talaga bang baguhan si Xianyu? Baka naman isa siyang batikang composer na nagtatago lang. Nakamask lang at naghahagilap ng thrills sa parehong larangan. Impossible. Matagal nang nakaset ang style ng mga composer ng Kinzhou. Ngayon, wala na akong pakialam sa usaping chart. Gusto ko lang malaman kung sino ba talaga si Xianyu. Master Jumo. Pwede ka nang umalis. Natapos na ni Guasolig ang trabaho niya. Hindi siya lang ang lumalaban. Mag-ingat ka. Ang laki ng puso mo ha. Bakit pababantay sa laban? Wala lang. May 2 top tier na umaatake. Ako na ang mag-steady sa 5th spot. Ikaw na lang ang pumasok sa top 10. Mas mabuti pang tingnan mo na lang ang phone mo. Ano? Naging pang-6 na ako. Nadurog na ako at nasiksik hanggang pang-11. Tapos na ang laban. Sino ba ang sobrang lupit? Nanonood na naman si Manager Zhou ng sarili niyang kanta. Sayang talaga. Noon, bawat kanta ni Manager Zhou ay klasiko. Sayang at dahil sa kalusugan. Nagkasakit siya sa tiyan. Kaya nagpagamot muna siya. Pag gumaling na siya, lilipas na rin ang init ng kasikatan. Buti na lang at walang nasunog na apoy. Kung hindi, hindi natin makikilala ang napakahusay na manager na ito. Hay naku, noon ay parang labanan ng mga Diyos. Ang kantang ito ang naging trademark hit ko. Tunay ngang may kwento ka, kaklase. Matandang istorya na yan. Wala na akong masyadong masabi roon. Mamaya ay kukunin ko ang interview.
Naisip mo na ba ang paglitaw sa harap ng publiko? Naisip ko na. Pero natatakot ako na sa isang iglap ay mawala ako sa sarili sa gitna ng ingay at sigawan. Hahaha. Kung gayon, ipapahayag ko sa labas na pansamantala kang hindi magpapakita. Hindi mo ba sinabi dati na tiyak na malamlam ang hatak ng Zanfang sa pagkakataong ito? Kailan ba ako nagsabi ng ganyang klase ng salita? Manager Zhou. Sa tingin mo, kaya bang manguna ng Bloom Entertainment? Hindi. Dapat ang tanong mo, gaano katagal bago sila manguna? Sa totoo lang. Noon, wala masyadong tiwala ang Bloom Entertainment sa laban na ito sa tuktok ng chart. Hindi talaga ganoon kalaki ang kumpiyansa namin. Tama. Sandali, hindi ba natin minamaliit ang impluensya ni Xianyu? Normal lang. Maging ang media namin, binaliwala siya. Ang tanong, music godfather ba talaga si Xianyu? Hindi. Isa talaga siyang baguhan. Lalaki si Xianyu. Napakabata. At bagong pasok pa lang sa departamento ng komposisyon. Pero, wow, kung iba ang nagsabi nito, hindi ako maniniwala. Pero naniniwala kaming hindi ka magsisinungaling. Pero talagang hindi ka panipaniwala. Ibig sabihin, marami siyang naipon. Tama ka, pero hindi ibig sabihin na mataas agad ang output niya. Bago pa siya pumasok sa industriya, nakapag-ipon lang siya ng magagandang kanta. Manager Zhou. Dahil sunod-sunod niyang inilabas, nagmukha siyang napakataas ng productivity. Pero malinaw na patunay iyon ng galing niya. Pwede ba nating kapanayamin si Xianyu? Tinanong na namin mismo si Xianyu. Ayaw daw niyang maistorbo. Hindi ba sinabi ng chairman na high profile dapat ang promotion? Pinakamataas na nga ito. Dagdagan mo pa ng todo ang promotion. Lao Yuan, huwag mong sabihing nagmamadali ako. Kaunti na lang, mangunguna na tayo. Ito na ang pinakamabilis na pag-angat ng Bloom Entertainment. Ayokong makinig. Sa pagkakataong ito, habang lumalakas ang pambabara, lalo rin itong tumitindi. Sa susunod, bago kami tirahin ng mga yon, magdadalawang isip muna sila ng ilang beses. Sandali, Lao Yuan, mukhang hindi na kailangan. Nangunguna na tayo. Ang isdang ito, parang nasa unang antas na ng Nascent Soul. Mas mabuting ayusin na ng mabuti ang kontrata. Hahaha. Hahaha. Kailangan kong pasalamatan ang dalawang kumpanyang tumulong sa amin. Competition ito. Normal lang ang manalo o matalo. Ang mahalaga, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Pero si Xianyu, itinaas si Mu Yilian sa antas na. Lene, hindi naman niya talaga kayang abutin. Hindi mo na kailangang mag-alala, Sinta. Hahaha. Pero kailangan pa rin niyang umangat ng mataas. Tumawag ka ba para lang magyabang? Hindi ba gustong-gusto mong gawin ang ganitong bagay dati? Hahaha. Lentik. Napaglaruan niya ako. Nagsanib puwersa ang dalawang kumpanya. Pero ni isa, hindi nila natalo. Napahiya sila ng todo sa pagkakataong ito. Talagang nanguna tayo. Tamang-tama ang pagpili sa Bloom Entertainment. Mali. Ang pagpili kay Teacher Xianyu ang talagang tamang desisyon. Maniniwala ka ba? Ang headline sa balita, malamang. Si Mu Yilian, umakyat sa tuktok sa tapak ng dalawang A-list singer. Pero ano ang pakinabang niyan sa'yo? Masaya ako. Hindi mo ba naiisip na ang ganitong eksena? Ay parang power fantasy. Ang unang single ni Mu Yilian matapos siyang mag-debut. Tinalo ang dalawang A-list singer. Gusto kong makipagkita kay Xianyu para humingi ng kanta. Yuan Fang, ano sa tingin mo? May pinahanap na ako sa iba. Cheng Feng. Manager. Bakit mo ako titig na titig, manager? Magsalita ka naman. Anong nangyari? Dumating na ang sagot ng film production. Oh. Normal lang kung hindi pumasa. Ang dami kasing kumpanyang bumagsak. Hindi. Dalawa na naman ang kailangan. Hindi ko talaga alam kung paano ko ilalabas ang nararamdaman ko. Kaya kita tinitigan ng tinitigan. Parte ba ito ng plano? Anong plano? Oh. Wala lang. Sige, magpatuloy ka. Umamin ka na ng maayos. Nag-cheat ka ba sa buhay? Si Yang Zongming ang huling nag-cheat code. Naku. Pero ang ipinapakita mo ngayon, ka-level na ng ipinakita niya noon. Hindi ako karapat-dapat sa papuri, manager. Tingnan mo nga ito.
Kapag may isa ka pang kantang umabot sa mahigit 1 milyong download, magiging senior composer ka na. Ikaw ang magiging bagong alas ng music department sa ika-10 palapag. Ikaw rin ang magiging pinakabatang alas ng buong Bloom Entertainment. Kailan ipapalabas ang pelikula? Ayos lang iyon. Siguro mga ilang buwan pa. Mauna ka nang mag-asikaso. CJ. Pagbalik niyang Zongmin mula Kizeu, talagang balak kong magpadala ulit ng tao roon. Magpadala ng tao sa Kizeu. Aayusin ko agad hanggat kaya ko. Baka pwedeng simulan na natin ngayon. Para makakuha ng mas malaking bahagi, syempre. Paano kung patagalin ng pelikula ng kalahating taon? Hindi ba masyado tayong nagpapapansin? Naalala mo ba ang kasabihang ito? Kapag mabagal, mabagal talaga. Sanay na lang tayo. Oh. May punto ka. Hahaha. Dumating na ang Reyna. Baka sobra ka nang nanonood ng mga palabas tungkol sa cultivation. Ayokong tinuturuan ako gamit ang daliri. Munting parusa lang ito. Huwag mo nang ulitin. Sumusumpa akong poprotektahan ko ang kagustuhan ng Panginoon. Gusto mo bang humingi pa ng ilang treasure chest? Mga material na bagay lang yan. Huwag mo nang itanong. Gusto mo bang magbukas ng chest? May patalim sa ibabaw ng salitang kasakiman. Dahil marunong kang rumespeto. Bibigyan ka ng Reyna ng kantang Red Rose. Salamat, Reyna. Hihihi. Nagpa-practice din ako ng yoga nitong mga nakaraan. Maglaan kaya tayo ng oras para magsabay. Mas astig ka kapag hindi ka nagsasalita. Hoy, Chuyukson. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Gusto ko nang makita. Chuyukson, pinatawad mo na ba ako? Pumunta ka sa opisina bukas para mag-record ng kanta. Ano naman ang tungkol kay Teacher Xianyu? 0.5%. Nalampasan ko na ba ang hirap? Lahat ay kailangang pagdaanan ang yugtong ito. Kapag nakakita ka ng bundok, gusto mong malaman kung ano ang nasa kabila. Gusto ko sanang sabihin sa kanya. Baka pag akyat mo sa kabilang panig, matuklasan mong wala naman palang espesyal. Kapag lumingon ka, baka isipin mong mas maganda rito, pero siya. Marunong ka na bang kumanta? Magaling siyang magsaulo. Mabuti kung ganoon, kumain ka na agad. Napakasarap ng kunehong ito. Ayaw mo bang tanungin kung bakit kita hahanapin para mag-record? Gusto ko. Dahil kapag kumanta ka ng awit ng pag-ibig sa buong buhay, naantig ako sa pag-unlad at pagsisikap mo. Nararamdaman ko yon. Talagang gusto mong kumanta. Mukha lang na isda. Naiintindihan mo ako. Kahit paano, sapat na akong swerte ngayon. Ang mga kaklase natin. Ako na lang ang natitirang kumakapit ngayon. Buti na lang naabutan kita. Simulan na natin. Hayaan mong tingnan ko ang mga pagbabagong ginawa mo kamakailan. Ayos lang kahit medyo hindi perpekto. Pero masyadong bukas ang boses mo. Medyo mabigat at malungkot ang kabuang tono ng kantang ito. Hindi sapat kung malungkot lang ang dating. Kapag kumakanta ka, pwede mong hinaan ng kaunti. Ulitin natin. Hindi masama, mabilis mong nakuha ang dating sa pagkakataong ito. Bigyan kita ng backing track. Ikaw naman, kantahin mo ulit ang huling bahagi. Pakinggan ko ang ending. Grabe, ang bilis dumating ng pakiramdam mo at ang bilis ding mawala. Totoo ngang medyo mabigat ang tono ng kantang ito. Pero ang bigat may antas din. Ang antas sa umpisa, pwede mong unawain bilang hinanakit. Tapos ang chorus ay yung parang hindi matanggal na pagkabagabag. Na parang alaga ka ng tadhana at wala kang magawa. Iyan ang ikalawang antas ng pagbigat ng kanta. Kalungkutang sumusunod sa hinanakit.
Sunod ay ang ikatlong antas ng pagbigat. Kapag mula sa likod ka yumakap, ang emosyong inilalabas mo ay isang banayad na pangungutya sa sarili. Hindi kailangang masyadong malakas. Mas nakakatulong din kung sabayan mo ng pagbabago sa paghinga. Pangungutya sa sarili. You. Karamihan sa mga kanta ay kinakanta sa bibig. Ano bang mahirap doon kung may mga taong hindi kumakanta gamit ang bibig? Hindi pa ako tapos magsalita. Pasensya na. Ano naman ang nasa likod? Gamit ang damdamin para tumulong. Ang kantang ito ay kailangang kantahin ng may damdamin. Ang bibig ay pantulong lang. Mahinang pagbulong habang unti-unting tumataas ang tono. Pero huwag na huwag kang magpapakita ng boses. Hindi kailangan ng boses. Dapat damdamin ang gamitin. Gusto mo bang sumali sa stand-up comedy? Subukan mo nga. Ibig sabihin, pababa ang pag-angat at pagbaba ng tono. Naintindihan ko na. Ibig sabihin, hindi sa lakas ng boses ang punto, kundi hayaang ang paraan ng pagbigkas ng salitang inilalabas ay dahan-dahang maging isang paos at punong-punong hinanakit. Natuto na ako. Pero mas maganda sana kung kayo mismo ang magpapakita sa akin. Naintindihan mo ba ang hinanakit? Sunod ay ang paos at puno ng hinanakit na pagbigkas. Dito na muna tayo ngayon. Mag-ensayo ka ng mabuti pagkatapos. CJ. Ang init ng araw ngayon nakasisilaw. Lao mo. Bakit ka nakaupo riyan? Mukha lang na isda. Maaga. Ay. Kumusta na ang ensayo mo sa kanta? Ako. Huwag mong bigyan ang sarili mo ng sobrang pressure. Wala namang masama kung dagdag ensayo pa ng 2 araw. Hindi naman tayo nagmamadali. Excuse me, si mukhang isda ba ito? Mas bata pa pala siya kaysa inakala ko. Ako sinalan niya niyan. Hindi bagay dito ang mag-usap. Halika, humanap tayo ng ibang lugar at magkwentuhan tayo. May asikasuhin pa ako. At saka, hindi naman kita kilala. Isa siya sa pangunahing bokalista ng kumpanya namin. Ang manager niya sa Nalantide. Babalik ako mamaya para hanapin ka. CJ. Pwede bang palitan ang isang kanta? Pwede. Ngayon ako pumunta para hanapin ka. Para makipag-usap sa inyo tungkol sa kanta. Yung huling kantang sinulat mo, Red Rose. Gustong-gusto talaga ng mga taga Nalantide. Hindi pa nailalabas ang kantang iyan. Dahil hindi pa nailalabas. Kaya may pagpipilian pa. Kaya huwag ka nang makialam kung paano namin nalamang may ganitong kanta. Ang mahalaga, talagang gusto naming makipagtrabaho sa inyo. Siya ba ay tagahanga mo sa lihim? Palagi niya ngang nababanggit ang mga gawa mo sa akin. Talagang excited siyang makipag-collab sa inyo. Pasensya na. Naibigay ko na sa iba. Sa pagkakaalam ko, ang singer na napili ninyo sa pagkakataong ito ay si Mo Zaijiang, tama ba? At si Mo Zaijiang nga, baguhan pa lang sa industry. Hindi pa ganoon kalakas ang base ng fans. Sa totoo lang, nakakalungkot na masasayang ang ganitong kagaling na gawa gaya ng Red Rose. Siyempre, tinanong na namin siya tungkol dyan. Ang sabi niya, hindi pa kayo nakakapirma ng formal na kontrata. Kaya ang usapin ito. Ikaw na ang bahala. Grabe talaga ang daldal ng taong ito. Naku, pasensya na. Wala nang iba. Mauna na ako. Ano raw? Mahirap ba talagang makahanap ng magaling na bokalista? Ha? Guruk Xianyu. Kung may mga hinihingi ka, sabihin mo lang. Basta kaya ko. Susundin ko lahat. Hindi pwede ang bokalista. Pwede naming ibaba ang bahagi mo sa kita ng downloads. Oh. Sa totoo lang, wala naman dapat ganitong proseso. Pero para matiyak ang kita mo, handa kaming magbigay daan. Bukod pa riyan, pwede rin naming bigyan ka ng dagdag na bayad ng palihim. Ikaw na ang magpresyo.
Paano ang 2 milyon? Lane. Palihim na deal ito. Hindi dadaan sa channel ng kumpanya. Ngayon. Pwede na tayong mag-usap tungkol sa eksaktong presyo. Tulungan mong palitan ang kanta. Pwede. Ang gusto kong itanong sa inyo ay tungkol sa review department. Sino ang naglabas ng kanta? Pwede bang sabihin mo sa akin ang pangalan? Guruk Xianyu. Baka akala mo wala itong kinalaman sa kumpanya nyo. Pero ngayong araw pwede naming alik ang kanta sa inyo. Bukas, baka ilabas din namin sa labas ang kanta. Hindi ako kampante na ang ganitong tao ang magrerepaso ng kanta ko. Hindi ako panatag. Ay. Nandito na tayo. Ipinakita na namin ang buong katapatan namin. Dahil wala ring patutunguhan ang usapan. Ituring na lang nating walang nangyari. Kung hindi mo sasabihin sa akin. Ako na lang ang magtatanong. Lao mo. Pumunta ka na sa recording studio at hintayin ako. May asikasuhin lang ako. Nga pala. Umupo ka ng maayos. Mag-ingat baka magka-almoranas ka. Elngan. May naglilik ng kanta ko sa singer ng kumpanya sa review department. Ibigay mo sa akin. May naglilik ng kanta ko sa singer ng kumpanya sa review department. Anong kanta? Titignan ba natin? May bago na namang kanta. Titignan ba natin? Sino ba ang walang hiya na yan? Inis na niya kami nitong maliit naming ninuno. Sa kumpanya, may ganyang impluensya talaga. At least isa rin siyang top singer ng kumpanya. Baka may malaking boss pa sa likod niya. Hindi ka naman maaapektuhan nito. Hindi na kailangan makipag-away sa kanila. Magpapasabog lang ako ng usap-usapan at tapos na. Siguradong ipaghihiganti kita. Titignan ba natin? Kailangang imbestigahan. Hanapin natin kung sino ang nasa likod nito. Sino man yan, naglalaro siya gamit ang pinaghirapan ng team namin sa songwriting. Kahit sino pa yan. Sisibakin ko siya. Ang batang ito. Mas lalo siyang kamukha ng mga batikang veteranong kompositor. Ang hirap makakuha ng ganitong chance, tapos papabayaan lang. At baka may ma-offend pa. Parang ganito ba ang parusa ng puso para sa pag-ibig? Kaya mo pa bang mag-record ng kanta sa lagay mo? Kaya ko. Sige, kanina lang sa elevator nakasalubong ko si Jingjing. Akala ko sabayan kita para hanapin ang tono mo. Salamat. Tatakas lang ako sa banyo. Anak, kanta pa rin ba ang kinakanta ng tatay mo? Hindi ibinigay ni Xianyu Jeje ang kanta sa iba. Si Daddy Xianyu Jeje ay hindi man lang isang kompositor. Pero parang tunay na tatay na rin. Nga. Hintayin mo lang ang magandang balita ni Papa. Sa wakas natutunan ko rin kung paano magmahal. Sayang, matagal ka nang nawala at naglaho sa dagat ng tao. Tapos, ngayon pupunta si Manager Zhu para makipag-usap. Hindi mabuti ang dating. Mukhang pupunta lang siya para maningil. May bakante ba tayo sa tanghali? Kain tayo. Kain tayo ng ulo. Kayo sa review department, may hindi sumusunod sa patakaran dito. Babalikan ko sila sa report ko. Sa totoo lang, ako rin noon. Pikit mata lang. Kasi mas convenient naman sa kanila. Wala namang ginawang labag sa patakaran sa loob at labas ng kumpanya. Gets ko, gets ko. Pero iba ngayon. Gets ko, gets ko. Bubuntunan ko talaga siya ng matinding parusa. Sino ang nag-leak ng Red Rose? Ano? Sino ang nag-leak ng Red Rose? Sige, paano mo gustong ayusin? Tanggalin siya. Talaga bang ganyan ang gusto mong sabihin? Pwede ko bang malaman ang ibig sabihin ng nasa taas? Sige lang. Uy, abala ba si General Gao? Anong balak mo? May lumabag dito sa review department sa rules ng kumpanya. Pinapalampas ko na yan. Kung sibakin ko siya. Hahaha, sigurado ka ba? Ako rin nahihirapan ng pakalmahin ang mga shareholder. Ako na ang bahala sa natitira. Magsipag ka na at ayusin mo na yan. Hindi nga maikakaila, isa kang bihasang kamay sa songwriting. Matigas ang ulo mo. Huwag mo akong sisihin dito.
Kasi sunod-sunuran lang naman ako. Dahil ikaw ang may pananagutan. Kung ganoon, patalsikin na natin ang lalaking iyan sa bahay na ito. Bumalik ka mamaya, libre kita ng pagkain. Lao Zhou, naipit ba si Laolay sa likod niya? Hoy, Xiaosan. Elril Lennon, alam ko na. Simula ngayon, ikaw na lang ang maghihirap dito, Li Si. Mas mabuti pang pinakinggan mo ako ng maaga. Utang ko ba sa iyo ang kahit ano? Huwag mong ilihis ang usapan. Ang maliit na isyong ito, hindi dapat ginawang ganyan kalaki para magpanik ang lahat. Hindi maliit na bagay ang pagtakbo sa Agos para makahabol sa uso. Hindi ba alam mo na? Hindi biro ang makabuo ang kumpanya ng isang top-tier na singer. Interesado siya. Kahit paano, maliit lang na parusa yan. Para maiwasan na may iba pang sumabay at mangagaw ng spotlight sa idea ni Cheng Feng. Pero wala rin naman ng kinita ang side ni Cheng Feng. Siya. Sobrang interesado. Ang ibig kong sabihin, si Laolay. Bukod sa pagiging palaasa, ano pa ang kaya mo? Lene. Unang araw mo ba akong nakilala? Naayos ko na ang lahat dito. Wala nang problema sa ER team. Pero baka mainis ang mga shareholder. Pagkatapos nito, siguradong pagsasabihan ako ng chairman. Sana maging maayos ang lahat. May isang babae sa dibdib mo. Sa puso mo, may hinihintay ka pang iba. Nakokonsensya ka sa babaeng nasa puso mo. At may wala kang katapusang paghanga sa isa pang babae. Sinusubukan mong ilipat ang feelings mo sa pamamagitan ng kapalit. Pero ang ending, pagod ka lang. Ang hindi mo makuha. Iyon ang talagang pinakaasam mo. Ang batang ito, mukhang maraming kaartehan. Kayo dalawa. Ang ingay ng side na nagpapakabida sa inyo ngayon. Chairman, wala na akong kailangang sabihin. Tumawag sa akin ang mga shareholder kanina. Pasensya na po sa abala. Medyo abala nga. Pero sulit. Pero ano naman ang gagawin sa mga shareholder? Akala ba nila na bukod sa inyong dalawa? Wala nang iba pang nagbabantay sa Goldfish. Mula ngayon, may isa pa. Sak sak sak. Hahahaha. Ang taong nagpalabas ng kanta ay natanggal na. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na muling magyayari ang ganitong klase ng bagay. Suspendido si Nanlan Yanran ng isang buwan. At kanselado rin ang lahat ng anunsyo ni Nanlan Kiao ngayong buwan. May iba pa ba kayong hindi pagkakasundo? Sabihin niyong lahat sa akin. Salamat kayong dalawa, mga manager. Hindi ka na kailangang magpakumbaba. Maliit na bagay lang yan. Kalagitnaan ng Nobyembre. Ang mga kaugnay na music department ng iba-ibang entertainment company ay nagsimula ng kumilos para paghandaan ang mga bagong laban sa season ng Disyembre. Xiao Yu, kailangan mong magsikap ha. Blue Star Entertainment News. Showbiz chika, dapat nalaman mo na agad. 25-6, maligayang pagdating sa panonood ng entertainment update ngayong araw, dapat alam mo na. Hello sa lahat, ako si Duan Yu. Ako ang host na si Wang Yuyan. Ngayon, inimbitahan namin si Jumozi na Ginoo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang sikat na top-tier singer ng Zanfang Entertainment na si Nanlan Kiao. Naatras sa laban ng season ng Disyembre. Ano ang pananaw mo? Tama ba ang hula ko? Pwede rin naman. Hindi kaya siyang. Haha. Duan Yu, bakit ka tumatawa? Kahit sobrang luma na ng birong iyan, inilabas mo pa rin. Talagang luma na. Kahit paano. Pakiramdam ko, kapag may kakaibang nangyayari, siguradong may mas malalim na dahilan. Ano ang konklusyon? Nakakuha ng magandang deal ang Sansi at Silverlight. Naiintindihan naman ng lahat ang lohika nito. Pero ang pinakagustong malaman ng mga manonood ay, bakit siya sinuspinde ng isang buwan? Kung pagbabasihan ang posibilidad, malamang may napikon siyang tao. Maliban na lang kung isang bigatin. Dahil bakit naman siya mapaparusahan ng walang dahilan? Iyan ang hindi natin alam. Kung ganoon, ano ang silbi ng pag-imbita sa'yo? Sasabihin ng mga manonood. Nagsasayang lang tayo ng oras sa programang ito.
Mukhang walang patutunguhan ang patuloy nating panghuhula. Hanggang dito na lang ang programa natin ngayong araw. Mga minamahal naming manonood, kung mayroon kayong kaugnay na impormasyon, maaari ninyong kontakin ang production team ng programa. Malaki ang gantimpala. Nanood lang pala ako para sa wala. Nga. Pero pakiramdam ko rin may napikon talaga siyang tao. Hindi naman dapat. Mayabang man si Nalanjay. Hindi naman siya aabot sa puntong gagawa ng ganito. Pero medyo magulo ang pribado niyang buhay. Ayos lang, nabawasan ng isang kalaban. Mas angat pa ang ranggo nating dalawa. Kung wala kang ilalabas na bagong kanta sa bagong kanta chart. Ano ang ipambabato ng kumpanya para tapatan si Lee Wuming ng Silverlight? Si Mu Zaijiang lang ang aasahan. Iyan ba talaga ang iniisip mo? Mali ba ang sinabi ko? Bilang manager, talagang may talento ka. Pero pagdating sa musika, baguhan ka pa rin. Anong ibig mong sabihin? Sa unang tingin, ang top singer ng Silverlight, kaing durugin ni Lee Wuming ang mga baguhang singer. Huwag na nating pag-usapan yon. Pero hindi naman bobo ang kumpanya. Pwede naman nila akong parusahan sa susunod na buwan. Bakit ngayong buwan pa? Hindi ba malinaw na paraan lang iyon para sabihing umiwas ako? Si Mu Zaijiang lang ang aasahan. Hindi. Sixian Yu ang aasahan. May magandang balita, Wuming. Pasensya na. Ano ang nangyari? Napakalaking magandang balita. Wala nang magiging problema sa pag-akyat mo sa tuktok sa susunod na buwan. Huwag mong i-jinx. Maganda ang progreso mo sa pag-practice ng Mandarin itong mga araw. Masyado pa ring niche ang mga kanta sa ibang wika. Kung ayaw kong malaglag sa kompetisyon, kailangan kong magbago. Talagang sobrang lumana ng estilo ng Hulyo. Hindi ba maglalabas din ng kanta si Nalanjay ng Bloom sa susunod na buwan? At hindi biro ang husay niya at impluensya sa mga tagahanga. Hindi talaga biro. Hindi ako kumpiyansang siguradong matatalo natin siya. Hahaha. Iyan ang magandang balitang sinasabi ko. Hindi rin alam ni Nalanjay kung anong kasalanan ang nagawa niya. Pero sinuspindi siya ng Bloom Entertainment ng isang buwan. Pati ang manager niya, ganoon din ang parusang natanggap. Kaya nakansela ang plano niyang maglabas ng bagong kanta. Sa mga susunod na araw. Sigurado ka ba? Baka palabas lang ito ng Bloom Entertainment para manlin lang. Bilang sikat na top singer ngayon si Nalanjay. Hindi ko na yan tiyak. Pero isang bagay ang sigurado. Totoong pinarusahan si Nalanjay. Dahil ipinahinto ang ilan sa mahahalaga niyang event. Sa mga nakaraang araw. Malamang may napikon siyang malaking tao. Kung ganoon, kampante ka na. Sa susunod na buwan, bukod kay Nalanjay. Wala nang ibang singer na tunay na makakapagbanta sa iyo. Kumusta naman ang kapalit na singer ng Bloom? Ang backup singer, parang wala nang masyadong saysay pang banggitin. Siguro dapat may pansamantalang ipalit na lang na tao. Yung walang kilalang maliit na singer, tapos na. Malayo na ang agwat niya kay Mu Yilian. Paano naman yung iba pang nasa unang antas? Biglang naglabas ng bagong kanta ang Zanfang. Ang title ay Hong Meigi. Huwag nang banggitin ang performance. Ang lyrics at melody ay saksiyan niyo. At ang kantang ito, ang taas ng dating. Hindi bababa sa dalawa pang kanta nitong buwan. Zanfang, susuko na ba talaga sila sa laban sa December chart? Bakit sobrang ganda ng kantang ito? Tapos basta na lang nila itong ibinato. Kaya nagpasama kami ng head ng promotion department ng Zanfang. Gao Dezyu. Mismong silang mga nasasangkot. Pero. Walang pero. Yilan, bakit parang hindi tama ang ritmo ng interview? Parang ang hirap nun. Mag-isip na lang tayo ng dahilan, manager. Gusto ko ring malaman kung bakit. CJ. Nakakainis na. Naka-interview tayo ng isang tahimik na tao. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Wala pa akong narinig na ganitong pangyayari. Ang taas ng quality ng kantang ito, sino ba ang kumanta? Yung siya niyo na tinatawag na Mu Zaijiang. Hindi ko pa narinig. Ang weird, ang suspetsa. Bakit sa oras na ito naglabas ng kanta? Talagang kakaiba nga. Sige, sapat na yan. Mas maganda ang kantang isinulat ko para sa'yo kaysa sa nauna. Siguradong makakakuha ito ng magandang ranking. Lanan. Masarap pakinggan ba? Sobrang sarap pakinggan. Baka naman may iba kang iniisip sa harap ko. Ang ibig kong sabihin, maganda ang boses mo. Hindi ko naman sinabi ang kanta. Lene. Yun bakit hindi mo ako tinanong kung nagustuhan ko ba? Ikaw, ano sa tingin mo? Hulaan mo. Sixian yun na naman ay naglabas ng bagong kanta.
2027 Yanyo na naman ay naglabas ng bagong kanta. 6 Yanyo na naman ay naglabas ng bagong kanta 2027. Tatlong bagong kanta na ang inilabas ni Xianyu mayong buwan 202378. Tatlong bagong kanta na ang inilabas ni Xianyu mayong buwan. Grabe naman. 2027 sobrang grabe naman. Masyado bang malaki si Xianyu at namimigay na lang ng mga regalo sa fans? Hindi ko gusto ang walang saysay na eksena pero sa variety show na ito, sobra na talagang palpak. Nang hapon na yon, lumutong na sa mahigit 1,000,000 ang downloads. Ayos. Papa, sabi mo ba magbibigay ng kanta sa'yo si Xianyu sa hinaharap? Hindi ko alam. Papa, ngayon sikat na sikat ka na. Pwede mo ba akong isama sa amusement park? Hindi pwede. Bakit? Tapos mo na ba ang homework mo? Tapos na. Tapos mo na ba ang homework mo? Tapos na. Sobrang pihikan mo naman. Para lang makapasok ka sa hanay ng mga senior composer ng mas maaga ng ilang araw. Sa susunod na buwan, pareho lang din naman ang paglabas ng kanta. Hay. Na-stress na naman ako para sa mga kantang lalabas sa susunod na buwan. Huwag kang mataranta, manager. May natitira pa talaga akong huling stock. Sige na nga. Inaamin ko, nag-cheat ako. Congrats sa'yo. Master Xianyu. Ito ay bagong kontrata. Kung susunod ay makikipagtrabaho ako sa maliit na mga awit. Pwede mong direktang makuha ang 5% bahagi. Kung gaano kalaki ang makuha ng mga awit, ikaw na ang magsabi. Siyempre may karapatan din silang tumanggi. Pero sa tingin ko halos walang maliit na mga awit na tatanggi makipag-collaborate sa'yo. Noon, 1.5% lang ang nakukuha ko. Ngayon, triple agad. Sa susunod, pwede pang itaas ang presyo ng custom na kanta. Biglang naging napakalupit ng deal. At saka, kung makikipag-collaborate ka sa big star na mga awit, pwedeng ibigay ng kumpanya sa iyo ang 3% tubo. At ang natitirang 6%, ang kumpanya na ang magpapadala ng tao para makipag-usap sa mga awit. Wala na yun sa'yo. Makikipag-collaborate ka na lang sa instrumentalist. Pwede mong makuha ang 4.5%. Kailangan mo lang maglabas ng 0.5%. Kapag nakipag-collaborate ka sa big star, 3% lang ang pwede mong kunin na spread. Nakaka1.5% na agad ang spread. Sulit na, umaasa ka pa kay manager. Gaano pa kadalas? 88 ba? Para sa'yo na bagong naging senior composer. Ang kontratang ito na ang pinakamainam sa ngayon. Ang mga gawa ng ibang senior composers na mas magagaling kaysa sa'yo. Sa kontrata, ay hindi rin naman siguradong mas maganda kaysa rito. Lanan. Kapag mas marami ka pang nagawang di kalidad na trabaho sa hinaharap. Ang kontratang ito, pwede pang iangat ulit. Paano hinahati ng kumpanya ang kita sa mga kompositor na yon? 10%. Ang ilang kompositor ay pwede ring makibahagi sa iba pang kita bukod sa downloads. Lene. Huwag mong isipin na ganoon na lang kadali. Ang mga kompositor ay kailangang makasungkit ng unang pwesto sa monthly chart sa loob ng isang buong taon. At may patakaran din ang Blue Star na hindi pwedeng masabi sa salita. Kahit sino ang maglabas ng kanta, siya ang mapapaligiran at dudurugin. May ilan na sadyang mapalad. Buong taon na hindi nakaengkwentro ng ganyang karibal. Kaya malaki rin ang agwat ng mga kompositor. Ang tindi ng pinsalang tinamo ni Yang Zongming noon. Kaya, ang ranggo niya sa hanay ng mga kompositor ay nasa top 3 ng buong Blue Star. Haha. Nakakatakot talaga. Ilabas mo na ang stock mo. Kung sakaling hindi umubra, may handa akong plan eh. CJ, dapat walang problema ang inihanda ng lahat, tama ba? Hindi ko alam kung para kanino ang kantang ito sa inyo. Kaya isama na lang nating lahat at subukan. Sa tingin ko, para ito sa akin na isinukat at pinaghandaan. Hindi lang ako kinikilig, nahihiya pa. At napaka-professional pa. Siguradong bagay na kantahin mo ang awiting ito. Parang ang gustong-gusto ko ang utusang ito. Pero natatakot ako na bigla siyang mag-inarte. May espesyal akong problema sa bahay. Mas mabuti sigurong sabay natin itong kantahin at laruin. Kung sino ang mas mahusay kumanta, siya ang aakyat sa susunod. Magandang ideya. Sa totoong buhay, parang karamihan ay hindi naman nabubuhay sa buhay na gusto talaga nila. Ang kantang ito ay para sa mga tagapakinig na nasa gitna ng unos. Para may lakas pa rin silang magpatuloy sa pag-usad. Malinaw na sa lahat. Malinaw.
Sige na. Boss Cheng. Sa tingin ko, ikaw ang dapat kumanta ng kantang ito. Fish fan teacher. Sa tingin ko rin, ito ang pinakabagay na kantang kantahin mo. Pwede bang ikwento mo ng kaunti kung paano nawala ang dati mong relasyon? Pwede. Noong una, nag-aaral ako ng music theory. Ipinanganak na akong may napakalakas na boses. Pangunahing kondisyon ng boses. Pero noong freshman year niya, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Nasira rin ang lalamunan niya. Hindi na nito kinaya ang tuloy-tuloy at matinding vocal training. Lalo na ang ipinagmamalaki niyang matataas na nota. Dahil hindi na siya makakanta. Kaya napilitan siya. Lumipat siya sa komposisyon na hindi niya gaanong forte. Kalaunan, pagkasimula pa lang niya sa trabaho, bumalik ang sakit niya. At tuluyan siyang nadali. Kaya nagkaroon ka ng pagkakataong makipagpalit ng katawan sa kanya. Sabi ko na nga ba, bakit sa tuwing humahaba ang pagkanta ko, parang impyerno ang sakit ng lalamunan ko? Kung hindi dahil, nadagdagan ka pa ng 5 taon. Matagal ka nang bumagsak sa stage habang kinakanta ang demo song. Kaya pala tuwing may nagtatanong sa akin, kung bakit hindi ko pinipiling ako ang kumanta. Parang sumisikip ang dibdib ko. Pati pala damdamin niya, minana ko rin. May pag-asa pa bang tuluyang gumaling ang boses ko? Pwede. Binabati kita, host. Gumastos ka ng 48.8 milyon para magpagawa ng isang buot ng Golden Voice Throat Remedy. Hindi ko pa sinabing gusto ko niyan. Hindi ba kailangan man lang nating pag-usapan muna? Ang ganda-ganda naman ng pagkanta mo, bakit hindi? Kung kapos ka sa pera, may maiisip akong paraan. Sa Blue Star, wala pa tayong artistang kayang magsulat ng lyrics at gumawa ng kanta. At marunong din kumanta. Siguradong bagong style ito. Gusto ko talagang makita ang mga mukhang matitigilan ng lahat. Ako rin. Isipin mo pa lang ang eksena, ang ganda na. Siguradong magiging sobrang astig. Guru Cheng. Nakahilata ka na sa sulok ng kalahating oras. Hintayin mo lang ako, system. Hindi na talaga kita hihingan ng tulong hanggat hindi na uubos pera ko. Dadalhin ko kayo sa isang lugar. Ang totoo, ganoon lang kasimple ang lahat. Kawawa naman. Hindi ko akalain. Ikaw pala ang junior ko. Narinig ko na ang tungkol dito noon. Kung ikukumpara, sobrang swerte na natin. Medyo sinisisi ko ang sarili ko. Noon, para mapakinggan ang demo ni Guru Cheng, nagkunwari akong pumalpak. Ako rin. Mayroon din ako. Hindi ko rin inakala. Wala ako. Talagang wala kang ganoong kakayahan. Pero ngayon, gumaling na ito. Ayos lang namang kumanta paminsan-minsan. Pumunta ka ngayon sa paaralan para kantahin ang kantang ito. Ituring mo na lang itong pamamaalam sa nakaraan. Pero ganoon lang. Ganoon lang. Pero, ganoon lang. Hindi. Lagot, may malaking problema. Walang pangarap. Kumanta mismo si Xianyu. Sumabog ang trending searches sa lahat ng platform. Ano ang ginagawa mo dyan sa tangke ng isda? Hindi ba sabi mo, napakahirap mag-alaga ng pusa? Mas madali bang mag-alaga ng isda? Mabuti na lang pinaalalahanan mo ako. Huwag mo nang ibunyag ang sikreto ni mo. Medyo hindi nga iyon angkop. Hindi sapat. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin sapat. Mas matindi pala ang impact na pinakita ko. Kaysa sa inaasahan ni Nalanjay. Sobra pa sa inaasahang resulta. Napagtanto niyang siya mismo ang nakagawa ng isang pagkakamaling hindi dapat gawin.
Kailangan nating humingi ng tawad kay Xianyu. Manager Zhou. Sinibak na ba yung nag-leak ng kanta noong nakaraan? Sinibak na. Ayos na ayos. Kapag nangyari ulit ito, huwag mo na akong tanungin. CJ, nakikita mo ba? Ano nga ba ang tawag sa negosyante? Marunong yumuko at marunong bumawi. Matuto ka sa susunod. May oras pa ba para matuto kang sumulat ng liriko, gumawa ng kanta, at kumanta? 12 taon kong pinag-aralan ang pagsusulat ng liriko. Ang kantang ito, gusto kong ipaluhod kay Cheng Feng. Nagsulat ka na ng kanta mula pa noong elementarya. Nagdududa na ako kay Manager Lai. Baka sinadya niyang ipitin si Nalanjay. Pag-isipan niyo, kung maglalabas din ng kanta si Nalanjay ngayong buwan, matatabunan siya ni Cheng Feng. Kahit hindi takot matalo ang isang bigating mga awit. Wala siyang panama sa impact na ibinibigay ni Cheng Feng sa lahat. Kahit sino, magiging pampaberde lang na background. Hindi ko naman talaga yon ibig sabihin. Grabe, ang talino ng dalawang iyon ni Manager. Kitang-kita mong pinarusahan sina Nalanjay at Nalanyan. Pero silang dalawa ay napilitang magpasalamat sa parusang ito. Hindi ko akalaing parang manghuhula si Manager Lai. Hihihi. Tama. Ganoon din ang iniisip ko. Marunong lang naman siyang sumulat ng liriko at gumawa ng kanta. Marunong din ba siyang kumanta? Ano namang kahanga-hanga roon? Kung hindi isinilang si Cheng Feng. Magiging napakahaba ng gabi sa mundo ng musika. Magbigay ka ng presyo. Ano? Bigyan mo ako ng presyo para kay Xianyu. Seryoso ako. Nagbago ka na. Pwedeng makipag-alyansa ang Sansi sa Bloom Entertainment. Hindi na kailangan. Wala talagang mapag-uusapan. Huwag mong haluan ng emosyon. CJ. Tingnan natin. Halos pinagkakatuwaan na siya sa grupo ng industriya. Si Li Wuming halos pinagkakatuwaan na sa grupo ng industriya. Mula pa kahapon, pinagkakatuwaan na hanggang ngayon. Ang bigating mga awit ng Silverlight. Ay kawawa talaga. Pati ang mismong bida, pinagkakatuwaan siya. May bigating mga awit pa bang magtatanggol sa kanya? May isdang naglakbay ng libu-libong milya para magkita tayo. Pagkatapos nawala si Li Wuming. Hahaha, isa na namang kantang nagbihis na maliit na isda. Nagulat ka ba, masaya ka ba? Hindi mo inaasahan, ano? Kuya Wuming, ako na naman ito. Nagulat ka ba, masaya ka ba? Hindi mo inaasahan, ano? Narito na naman ako para batiin kayong lahat ng magandang umaga, tanghali, at gabi. Binabati kita sa pag-akyat sa tuktok. May alitan ka ba kay Li Wuming? Hindi ko nga alam kung sino si Li Wuming. Isang veteranong bigating mga awit. 2 beses mo na siyang ibinagsak at kinayod sa sahig ngayong taon. Nga. Kahit ano paman, bigating mga awit pa rin siya. Nariyan ang hatak niya. Hindi pwedeng paulit-ulit ang lahat ng bagay. Sa sarili mong lakas. Pilit mong tinawid ang malaking agwat sa antas ng mga mang-awit. Ang ganitong bagay. Kapag nagawa mo ng isang beses, sapat nang ipagmayabang sa loob ng isang taon. Pero ginawa mo na naman, wala ka bang pakialam sa sarili mo? Talagang nagkataon lang. Kung hindi, narinig niya sana yon at naiwasan ng buo, di ba? Pakinggan mo nga, tao ba talaga ang nagsabi nito? Siguradong hindi. Mga salita yan ng isang hari. Haha. Bilang pagdiriwang. Xianyu, ikaw ba ang manlilibre ng kape para sa lahat? Huwag na ang kape. Saan na lang ang ilibre mo sa lahat? Ayos lang din ang tsaa. May tindahan ng tsaa sa ibaba. Bumaba na tayo ngayon. Ha? Hindi na kailangang bumaba. Kunin na lang natin kay Manager Zhou. Totoong si Xianyu mismo ang kumanta. Walang voice card. Wala ring auto-tune. May tsaa ba? Sa ilalim ng drawer sa kaliwa. Naku, hindi ba, bakit ang dami naman ang kinuha mo? Para ilibre ang lahat. Manager Zhou, ano yon? Hehe, wala lang. Sige, ituloy mo. Haha. Dumating na ang tsaa. Sige, magsikap kayong uminom. Grabe talaga si Xianyu. Labis namang gumasto si Manager Zhou. Napakamahal ng dahon ng tiyang ito. Sobrang bait ni Manager Zhou kay Xianyu, ano? May kakayahan ka rin kasing tulad ni Xianyu. Kaya mo rin yon. Bakit nakatulala lang kayo habang umiinom? Ako na ang magsali ng tubig. Mabango nga ang tsaa na ito, ano? Napakalaki talaga ng mukha mo. Hindi bababa sa ilang 10,000 ang isang kahon ng tsaang ito. Kahit si Manager Zhou nagtitipid sa pag-inom nito.
Tayo nga, lalo nang hindi makakatikim. Nakuha mo talaga ito. Nakikinabang din kami sa swerte mo. Haha. Ay. Hindi pa kasama ang tsaang nagkakahalaga ng 10,000 bawat kahon. Iba talaga ang lasa kapag iniinom, ano? Sa. Kailangan ko bang bayaran si Manager Zhou? Guru Xianyu. Pakiplay ng magaan na musika. CJ. Dahil sa nangyari noon, hindi naging maganda ang loob ni Guru Xianyu. Kaya narito kami para humingi ng tawad sa inyo. Munting tanda ito ng aming sinseridad. Sana ay tanggapin nyo. Walang anuman. Hindi ako tumatanggap ng suhol ng walang kapalit. Huwag kayong magpakailang, Guru Xianyu. Matagal ko nang pinag-isipang mabuti ang nangyari. Makakaasa kayo sa pangako ko. Hindi na maulit ang ganitong bagay. Mabuti naman. Wala namang espesyal na bagay sa loob. Mga dahon lang naman ang tsaa. Magkano ba ang tsaang ito? Hindi mahal, hindi mahal. Kung ganoon, hindi pwede. 3 hanggang 50,000 bawat kahon. Pakiusap, huwag kayong magalit. Kung sa tingin niyo ay hindi sapat ang kalidad, makakapag-order ako ng mas maganda para sa inyo. Pero kailangang magpa-reserve para sa dekalidad na tsaa. Lubos akong nasisiyahan. Sa susunod, hindi na talaga kailangang maging magalang ng ganito. Kung wala na kayong ibang kailangan, mauuna na ako. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Napakagalang naman nyo. Yan. Tandaan mong mabuti. Ang mga kompositor ang pinaka hindi dapat ikagalit ng kumpanyang ito. Lalo na ang mga kompositor. Partikular na ang isang tulad ni Xianyu. Sigurado. Pero baka pinag-isipan lang natin ng sobra kanina. Tao rin naman si Xianyu. Tinanggap naman niya ang mga regalong ito, hindi ba? Lahat naman tayo ay mga taong makamundo. Kung pera ang gusto niya, madali nang makipagkaibigan sa kanya sa hinaharap. Tanga. Guru Xianyu. Talagang hindi siya taong nadadala ng pera. Para sa kantang Red Rose, nag-alok ako ng 2 milyong yuan. Hindi man lang siya kumurap. Sa tingin mo ba, ang regalong ilang libong yuan lang? Ay seseryosohin niya. Ah, ganoon pala. Kung ganoon, siya naman. Iyan ang ipinagmamalaking prinsipyo ni Guru Xianyu. Marahil ay natakot siyang may alinlangan kami. Kaya niya tinanggap ang regalo. Tinanong pa niya ang presyo ng sako. Sinusubok niya ako. Ang ilang libong yuan ay sapat lang para manatili sa alanganin. Kapag mura, mukhang walang sincerity. Kapag mahal naman, iba na ang dating ng buong usapan. Kaya ginawa niya yon para mapanatag kami. At ipakitang talagang napatawad na niya kami. Naiintindihan ko na. Gets ko na. Masyado kong inakalang makamundo si Guru Xianyu. Manager. Sa. Ha? Ano ito? Bumili ka pa talaga ng tsaa para sa akin. Walang anuman. Ipinapainom ko naman ito sa lahat kaya inuminan nyo. Hindi naman ako kuripot. Kunin mo na. Sige, ituring mo na lang na may utang na loob ka sa akin. Kapag gusto mong uminom ng tsaa, pumasok ka lang at magtimpla. Huwag kang mahiya sa akin. CJ. Boss. Parang narinig kong may ipinapadala kang tao sa Qizhou noong nakaraan. Alam mo naman ang tungkol sa pagbabalik ni Yang Zongming sa Qinzhou, di ba? May sangay talaga ang kumpanya natin sa Qizhou. Dati, noong naroon si Yang Zongming sa Qizhou, kahit hindi niya masyadong pinamamahalaan ang sangay, paminsan-minsan ay inaasikaso rin niya ito. Ngayong bumalik na siya, lalong lalala ang sitwasyon ng sangay. Magkaiba ang kalagayan ng music market doon. Hindi maganda ang sitwasyon sa Qizhou. Paulit-ulit akong pinipilit ng headquarters na magpadala ng tao. Pero kakaunti lang sa mga star player ng kumpanya ang gustong pumunta. Mahirap kasi ang kondisyon sa pagtatrabaho roon. Kaya hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon. Kailangan bang star player ang pumunta? Siyempre. Kapag naroon na, pagsusulat pa rin ba ng kanta ang pangunahing trabaho? Siyempre. Marami ba silang order doon? Siyempre. Ipagpalagay nating gumawa ako roon ng kanta. Kailangan ko pa bang ipadala rito? Hindi na kailangan. Pupunta ka sa Qizhou para ayusin ang palpak na sangay. Sakit ng ulo lang ang aabutin mo roon. Wala ka ng oras para asikasuhin ang trabaho roon. Para mapadali ang trabaho, itatakda ka ng kumpanya bilang espesyal na kinatawan ng headquarters. Halos kapantay ng manager doon ang posisyon mo. Sandali, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong pumunta. Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Naku, aking munting amo.
Hindi ka pwedeng pumunta. Sige, napagdesisyonan na natin ng napakasaya. Isang hukay ng apoy ang Kizew. Parusa ang magsulat ng kanta roon. Puro makukulit na kliyente ang naghihintay roon. Yung mga konsultant na yon ni basic na music ID gets. Ang alam lang ay magmando ng baliko at magulo. Hindi tulad dito sa Kinzaw. Mas malaya ang paggawa. Kung may mga gawaing iniiwasan ng iba, ikaw pa ang nauuna. Bakit pa naman? Ang branch sa Kizu mukhang malapit ng magsara. Kaya ko, 1 o 2 taon na lang at tuluyan na yung magsasara. Pagdating ng araw, ikaw pa ang mananagot. Sisiguruhin kong gagalingan ko. Ang ad na ito, grabe. Wala man lang iwang contact details. Beer, white wine, mineral water. Sigarilyo, melon seeds, ham, hotdog. Ihila mo ang mga paa mo. Nandito na ako. Ihila mo ang mga paa mo. Pahintulutan muna niyo ako. Magkano ang alak? Isang baso, 180. Iyong ham at hotdog. 450 ang isa. Lene. 2 ang akin. Dalawa, 1,000. Sabi na ni Teacher Xianyu, hindi na kailangan ipadala. Bakit nandito pa kayo? Ikaw. Ako ang maghahatid. Bakit nga ba gustong pumunta ni Teacher Cheng sa Kizu? Hindi ko alam. Biglang-bigla kasi. Saka medyo magulo rin ang sitwasyon sa branch. Sabi pa nga, ilang beses na silang dumaan sa restructuring. At ang pinakasikat na music doon, kadalasan ay kinakanta sa dialect. Ang tunog ng wikang Ki mismo ay may unike na re-regale, parang mas buo kaysa normal. Sa ordinaryong salita, mas marami lang silang mixed tones. Pero ano? Bilisan mo na, sabihin mo na. Pero ano? Pero pwede bang si Teacher Xianyu ang gumawa? Isang kantang mamahalin ni Jay habang buhay, ganyang klase. Parang wala naman tayong dapat ipag-alala. At doon, hindi rin naman kasi hindi tumatanggap ng ordinaryong pop songs. Malaki rin ang nakuha ni Big Fish na magandang feedback doon. Nakalahok na rin ako sa ilang events doon. Tara na. Kailangan nating pagbutihin pa ang skills natin. Para hindi gaanong mahirapan ang mga estudyante. Sa mga tao roon sa venue. Ikaw ang pinaka hindi nagpapagaan ng loob ha. Kung gusto pumunta ni Xianyu, hayaan mo na. Naipaalam ko na. Ano mang gusto niyang gawin, gawin niya. Sa totoo lang, wala rin naman ng saysay ang Kizu branch. Si Laolay talaga. Hindi mo man lang siya pinigilan. Buti na lang din. Sa totoo lang, sobrang dami na ng atensyon na nakukuha niya ngayon. Lao Zhao. Noong una, sinabihan na kitang gumalaw ng low-key at sumabay lang sa agos. Mukhang nakinig ka naman. Hindi masama ang pagpapadala sa Kizu gamit ang method na ito. Paano ko makakalimutan yan? Ganito na ba kaastig ang branch company? Ha? Hindi, doon sa kabila, dito. Nirenta nga, hindi na nila kayang bayaran. Nagsisimula na akong mag-alala para sa kumpanya. Baka ngayong taon, talagang magsara na ito. Hindi naman ganun kadali ang maghanap ng trabaho sa panahong ito. Kayo ba, dahil ba naubos na ang mga opsyon nyo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tapat ako sa kumpanya. Bago ka dumating sa kumpanya, may record na akong 5 beses na nakalusot sa butas ng karayom. Kung hindi pa sobrang kulang sa tao dito. Noon pa sana hindi ka na tinanggap ng EHA. Huwag ka nang magsalita ng pangit. Ilan na lang ang natitira sa kumpanya. Mas mabuting pag-isipan munang mabuti kung paano ayusin ang panghiling ng kabilang panig. Nasa palapag na ito ang mga opisina ng work area. Sa itaas, may recording booth pa. Ikaw ba ang kinatawan na ipinadala ng punong kumpanya? Kasing antas mo lang siya ng general manager. Kaya naihanda na namin ang opisina ng kinatawan para sa inyo. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Unang pagkikita, sana po ay maalagaan niyo ako. Ang taong ito ang kinatawan na ipinadala ng punong tanggapan. Bakit mukhang napakabata niya? Ilang buwan lang tayong nagmakaawa, ito na ang ipinadala. Pero parang masyadong bagets din yata ito. Mamaya, pwede kayong ipakilala sa pulong. At makilala rin niyo ang mga empleyado ng kumpanya. Nais ng manager na bigyan kayo ng welcome ceremony ngayong gabi. Napakahalaga sa kanya ng pagdating niyo. Masyado po kayong maasikaso. Pero hindi ako masyadong mahilig sa mga welcome ceremony at ganyang mga bagay. Gusto ko sanang magtanong. Saan ako titira? Nakaayos na po namin ang inuupahan niyong bahay. Sagot ng kumpanya ang upa. Sa hirap ng trabaho, salamat po. Ng mga bagay sa loob ng kumpanya. Mula ngayon, ako ang sekretarya ninyo sa sangay.
Kung may kailangan kayo, sabihin lang po ninyo sa akin. May isa pa po akong personal na tanong. Magsabi lang po kayo. Totoo po bang apelyido ninyo ay Xianyu? Ang pangalan ko ay Cheng Feng. Ang pangalan ko ay Huang Rong. Parang pamilyar po ang pangalan nyo. Ang apelyido ng inyong ama ay malaki ang pangalan. Huang Yaoshai. Siya ang general manager ng Sangay. Dapat sana sabay niya kayong sasalubungin. Pero naistorbo siya ng kabilang panig sa kumpanya. Ako na po ang hihingi ng tawad para kay Papa. Wala po yon. Talaga bang may ganyan pa ring istorbo? Sa punong tanggapan, siguradong hindi niyo mararanasan ang ganitong problema. Pero dito sa amin, karaniwan lang po iyan. Ay naku. Lalo na't sila ang pinakamalaking kliyente namin ngayon. Ilang beses na rin kaming nakipagtrabaho. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa rin sila nasisiyahan sa gawa namin. Kaya napilitan silang dumiretso rito para magdulot ng presyon. Oh. Mukhang umaasa na lang sa inyo. Nagpadala lang ng kahit sino ang punong tanggapan. Paano ba namin mayaahon ang hirap ng Sangay ng ganito lang? Tama. Hindi ba tumigil ng ilang panahon si Yang Zongming? Hindi ba niya nalutas ang problema? Ay. Ang presyo niya. Hindi kaya ng karaniwang tao. Lanan. Kaya pala. Kung hindi kayanin ng kumpanya ninyo, lapitan na lang ninyo ang punong tanggapan. Noong pinirmahan namin ang kontrata nyo, pangunahing pangalan sa punong tanggapan ang tiningnan namin. Pinangakuan na rin nyo kami. Ang swerte mo at ako mismo ang mula sa punong tanggapan. Ang batang ito, mukhang hindi pa tapos ang pagiging bagets. Kasado ka na ba? May anak akong babae, gusto mo bang ipakilala kita? Sobrang type ka ng anak ko. Ikaw ba yung sikat na Red Rose? Araw-araw siyang kumakanta. May dating. Anong trabaho mo? Gumagawa ako ng games. Yenan, bloomed na ang gardenia. Bakit parang may mali? Ang tinutukoy mo bang gardenia ay itong kanta? Ay. Kaya pala sa bandang huli. Malilimutin talaga ako. Ang ganda ng kanta ng dalaga ah. May ipapakilala akong anak ko sa inyo. Biro lang. Usapang seryoso muna tayo. Si Xianyu, siya pala si Xianyu. Anong isda? Wala ba kayong cellphone? Ako na ang maghanap. Ang inaasam na Xian. Ang isda ni Dayu. Premyadong kompositor. Malayo ang pagitan ng Kizu at Qinzhou. Mas maayos pa ang balitang alam ko. Ang tinutukoy ko ay kung tama ba ang tunog ng dialekto ng Qi na naririnig ko mula sa iba. Wala pa akong narinig na napakabatang premyadong kompositor. Hindi pa naginip ang sakit na yan. Katatanggap lang bilang premyadong kompositor. Tapos inilipat na agad sa branch namin. Sandali. Si Dayu ay gawa rin niya. Hindi nakakapagtaka na mainit din siya dito sa Qizhou. Yung theme song ba ng Dragon Dance? Akala ng headquarters may napatunayan na siyang isang beses. Kaya siya ipinadala rito. Pero ang Kizu natin, mundo rin ng Ki-lyrics. Papasok siya na parang sumasayaw pa ang hakbang at babatiin kayo sa Ki-dialect. Huwag kang magpumilit. Hahaha, isa na ba siyang kinainisan? Hindi dapat. Ang ganitong tao. Sa kahit anong kumpanya, parang alagang yaman ang trato sa kanya. Hayaan mo siyang umupo at manood na lang. Tumakas ang lalaki at ang kanyang ina mula sa lumang tahanan. Nagpalutang-palutang sa mga ilog at lawa. Sa daan, may nakilala siyang isang dalaga. At naging magkasintahan ang dalawa. Matalino at marunong ang dalaga. Paulit-ulit silang nagdisenyo ng mga bagong galaw at teknik. Magkasama nilang hinarap ang hirap at pagsubok. At tinalo ang dalawang henyo ng imperyo. At nailigtas ang buong bayan. Sa huli, naging pinakagalang na mandirigma sila sa mga ilog at lawa. Ano naman ang hinihingi ng kanta? Isang mandirigmang may alab at bagsik. 3 kanta na ang nagawa ng kumpanya para sa inyo. Ang gusto niyang sabihin ay, hindi ko talaga gustong pumunta rito para manggulo sa kumpanya. Hayaan niyong ang mga tao sa headquarters ang humusga. Kanino gawa ng kumpanya ang kantang ito? Ang taong kaharap ninyo ay isang talento. Mula ngayon, tawagin niyo siyang Feng Qiu. Pakinggan mo naman ang isa pang kanta. Masarap pakinggan ang kantang ito. Pero bakit parang pangkadayang dalaga ang dating? Lanan. At parang may bahid pang kalye. Katabi mo. Mahaba man ang biyahe, hindi pa rin pagod. Kasama ka sa paglalakad, may liwanag din. Hindi napili. Ano bang ikinasusupla mo? Naku, nagsiselos ka na pala. Talagang maganda ang kantang ito. Pero saan naman dito ang anyong ilog at lawa? Wala talagang kukuha ng aral sa kanta. Wala talagang kukuha ng aral sa kanta. Wala talagang kukuha ng aral sa kanta. Halos 1 taon na ito. Malapit na nating ilabas ang laro. Huwag kang mag-alala.
Kahit ano pa, isa rin akong alas ng headquarters. Umuwi ka na lang at maghanda sa paglalabas ng proyekto. Sige na, huling pagkakataon na ito. Kung hindi, talagang mawawala ako sa ere. Elnan. Sasamahan kita. Pagpasok ko pa lang sa kumpanya, ganito na agad. Ay naku, pasensya na talaga. Magkano ba ang halaga ng deal na ito, side ng kliyente? 80,000. Masyado namang mababa yata yan. At 2 buwan na kaming walang bagong deal. Ito na lang ang natitirang deal. Ay, ganyan pala, patibong pala. Baka nasanay ka na sa main office. Ang main office ay isang nangungunang entertainment company sa Kinzu. Nandito ang branch office. Maliit na music company lang ang masasabi. Dahil hindi maganda ang conversion rate. Pinakamalaking order na natatanggap ay 10 milyong won lang. Sa Kinzu, maraming pelikula at teleserye taon-taon. At ilang project sa laro. Napakalaki ng demand para sa musika. Ang mga nangungunang produksyon ay kadalasan in-order mula sa Kinzu. Kung walang pera, sa mga lokal na maliit na kumpanya lang makikipagtrabaho. Kung may taas natin ang conversion rate. Sa susunod, lalo pang tataas ang presyong ibibigay ng kliyente. Sige, una nating itaas ang conversion rate ng kumpanya. Sa gitna ng araw at gabi, parang lasing na panaginip. Biglang narinig ang matatag na pag-akyat sa bundok sa dulo ng tagsibol. Kahit sa bamboo courtyard ay may kasabihang mula sa monghe. Tahimik na ninanakaw ang kalahating araw ng luwag sa buhay. Dalang biro mula sa nakaraang mundo. Ibawas ang 12 milyon. Magaling talaga ang ace. Isang kanta lang, ganyan kalaki ang bayad. Ibawas mo na, may pera kami. At bonus, bigyan mo pa kami ng isang kantang nakakapaso sa puso. Binabati kita, host. Gumastos ng 3,900,000 para sa isang kantang nakakapaso sa puso. Hindi ba 5 milyon ang presyo ng isang kanta na ginawa para sa atin? Ang kantang ito ay 10 milyon. Bakit mo binawas ng ganyan kalaki? Hindi mo ba sinabi na pwedeng basta bawasan? Binabati kita, host, nabuhay mo ang bansag na pera ay dumi sa mata mo. Gantimpala pa ang isang bote ng sobrang lakas na gamot. Pwedeng pataasin ang galing sa pagkanta ng performer sa loob ng 10 minuto. Bawat gamit ay may kasamang banayad na pag-alala bago gamitin. Iyan ang lakas ng main office. Ang bilis naman yata, no? Stock. Talaga bang hindi kayo marunong magtugma ang mga salita? Hindi marunong magsalita. Kanta lang ang kaya. Paano naman magiging posible yon? Hindi naman ako ipinanganak na probinsyano. Paano ako makakasulat ng napaka-standard na kantang may tugmang ulan? Natural na talento siguro. At saka, sayang din para sa gaming company ang kantang ito, sobra. Kailangan ng kumpanya ng magandang pangalan. Pero hindi pwede ang boses ko. Hindi ako profesional. Hindi naman masama ang pagkanta mo kanina. Mas mabuti pang ibang tao ang kumanta. Ako na ang mag-aayos. Sabi ko nga sa'yo, kaya mo yan. Bigyan kita ng kaunting oras para maging pamilyar sa kanta. Mukhang hindi maganda ang mood niya. Iba talaga kapag main office ang dumating. Ang pag-alaga sa kanya ay kailangan talagang ganyan ka-careful. Hindi naman yan simpleng ace lang. Ace. Naglagay ng buong blue star sa alanganin. Ilang ace na bang kasing bata at pogi niyan ang nakita mo? Kahit hindi ko aminin, parang naitsapwera ako. Hindi ako masaya. Hehe, ako rin. Hihintayin ko lang kung paano niya haharapin ang basurang ito. Ay naku, lumiit ang sitwasyon. Bumagsak ang kumpanya. Lahat mawalan ng trabaho. Sige na nga. Inaamin ko, bata pa siya pero may ginagawa. Pero sa pang-araw-araw na usapan, 4 na tono lang ang meron. At ang paggawa ay kadalasan nauuna ang lyrics bago ang melody. Pinapahalagahan ang hinig at ritmo. Sa tula may 9 na tono. Karaniwan, ang melody muna bago ang lyrics. Mahigpit ang demand sa tugma at himig. Kaya wala akong pag-asa sa inirepresenta niyang ito. Kung hindi, bigyan na lang natin siya ng gabay. Haha, wronger. Puntahan niyo sandali ang recording room. Hoy, bata. Pwede bang huwag ka na lang basta biglang sumusulpot? Sisikapin ko. Anong gagawin natin doon? Magpaakma tayo sa pag-record ni representante. Tayong mga producer na lang ang pumunta para mag-record. Seryoso ba? Subukan mo munang kantahin ayon sa sarili mong pakiramdam. Talagang hindi ako pwede bilang kapalit. Kahit anong kanta basta maayos. CJ. Diretsong kantahin mo na lang. Ang kailangan mong dating ay ang mapusok at malambing na espiritu ng isang mandirigmang babae sa mundo ng Jianghu. Ipakikita ko sa inyo ang tamang tono gamit ang peking boses. Huwag niyong sabihin hindi ako standard ang Mandarin ko. May inis talaga ako. Paano naman? Kani-kanina lang hindi rin ako kumanta ng tama. Mukhang may ilang netizen.
Na halos ginawa na akong baliw. Hanapan mo pa ng mas tamang dating. Aasikasuhin ko muna. Pagkatapos, diretsyo na tayong mag-record. Pagdating ng oras, ikaw ang kakanta ng iyo. Ako ang kakanta ng akin. Huwag kang maistorbo, ayos lang. Sige na. Mga kasama. Pasensya na talaga. Kagagaling ko lang sa kumpanya at hindi pa nakikilala ang lahat. Tapos nagsimula na agad sa trabaho. Ayos lang. Iba talaga ang estilo sa headquarters. Ito ang dapat nating tularan at pag-aralan. Kung ganoon, tatawagin ko na kayo para dito. Basta akma lang na backing vocals. Kapag tumutunog na ang musika, kanta na lang kayo ng sabay. Ganun pala. Paano ko kayo tatawagin na tatlo? Ako si Zihan. Classic ang pangalan mo ha. Ikaw naman. Ako si Zixuan. CJ. Mamaya, Zixuan, ikaw ang mag-control ng switch ng backing vocals. Sige po. Pasensya na sa inyong lahat. Sige, magsimula na tayo. Dahil lang sa no isa ay sobrang ganda. Ay tigilan mo na ang pag-blow sa ulo niya. Hindi talaga kita niloloko. Totoong kami ang kumanta nito. Ang ganda ng tunog ng pag-blow sa ulo niya. Bakit parang hindi kayo nagugustuhan nito? Hindi naman usapan kung gusto o hindi. Ang Bihai Tide ay original na himig ni Kuya. Kayang magpatindig ng balahibo at magpasabog ng dugo ang makikinig. Kahit gaano pa kalalim ang internal strength. Hindi rin ito masasalo ang mental attack. Ang hirap talaga. Kung nagsisinungaling talaga tayo. Ang parusa naman ay ayos lang. Pero alam mo rin na wala naman kaming ginawa. At si Ronger at ang representante. Dinala na ng representante sa tinitihan niya. Akala niyo ba 3 taong gulang akong bata? Ang kantang ito ay kinanta ni Ronger at ninyong lahat. Hindi ba? Halika. Kayong mga pasosyal. Sige po. Ano bang ayos mo? Hindi ka rin naman kumanta. Nga. Ako na muna. Anong nangyari? Noong nag-record tayo. Hindi naman ganito ang pagkanta ko. Ako na ang susubok. Ang hirap pakinggan ng boses mo ha. Totoong kami ang kumanta nito. Talagang lahat tayo ang kumanta nito. Sige na. Ano naman ang pagkanta ni Huang hindi ko pa rin malinaw. Pero wala rin naman kayong kailangang sabihin kasinungalingan. Diretso lang, huwag masyadong sumabay lang sa tugtugin. Halos lumabas na ang kaluluwa ko. Ano naman kung wala akong kultura? Sa puso ko, isang linya lang. Nahihilo na nga ako hanggang ngayon. Sino bang pwedeng manakit sa akin? Baka panaginip lang ito. Ako na. Aray, aray, aray. Matagal na rin. Hindi ko na narinig ang ganito kaklasikong kantang may sabayang awit. Akala ko nga susuko na ang headquarters sa bahaging ito. Hindi ko inakalang napakalaking sorpresa pala ang ibibigay. Sayang lang, ang kantang ito sa gaming company ay parang tinapon lang sa wala. Mula ngayon, hindi ninyo tataysi ang kliyente. Kundi ang kumukuha ng komisyon. Medyo matigas din pala ang upuang ito. Matigas pero mabuti sa katawan. Hindi ba mahal ang upa? 10,000 kada buwan ang upa. Kasi ubos na ang pera sa account ng kumpanya. Kaya 1 buwan lang ang inupahan. Huwag kang mag-alala kahit ako rin ay gipit. Pero mahusay pa rin akong kumita. Naniniwala ako sa inyo. Pero, ang nangyari ngayon ay talagang hindi ka pani-paniwala. Kailangan ko munang tunawin ng mabuti. Ni sa novel, hindi ko nga isusulat ng ganito. Masanay ka rin pagtagal. Sige, ako na ang mauuna. Magpahinga ka ng maayos. CJ. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Music Master o Fishy, alinman.
Sigpo, Music Master. Kung may pera, ayos na ayos talaga. Bumalik na siya. Elngan. Paano ang kabayaran? Walang kabayaran. Subukan ulit. Lao Huang. Pakinggan mo ako. Diretso tayong kumuha ng mas malaking budget sa Kinzu para gumawa ng music, ayos ba? Ilang beses mo na ba kaming pinabago-bago at pinahirapan? Paulit-ulit na tayong nagka-collab. At bagong lipat lang ng headquarters ang isang golden hit songwriter. Taga Kizu ba siya, purong lokal? Hindi. Eh di gusto mong ang isang dayo ang gumawa ng Kizu song natin. Pero, sige na. Alam kong gusto mo lang makatipid para sa kanila. Kaklase. Sobrang kuripot mo talaga pagdating sa araw-araw. May mga perang hindi pwedeng tipirin. Hindi ba't ganoon? Nakalimutan mo na ba ang hirap na dinaanan natin sa paglakad ng landas na ito? Kung hindi ako nagsipag at nagtipid noon, nilamon na tayo ng malalaking kumpanya. Alam kong mabait ka. At malaki ang pagtulong mo sa maliliit na kumpanya. Pero sa laki natin ngayon, maraming nakatutok sa atin. Kapag may isang mali, apektado ang reputasyon. Ang pagtitipid ng kaunting pera na yan talagang hindi kailangan. Huwag na tayong makipagtrabaho ulit sa kumpanyang ito. Ilagay sila sa blacklist. Tatawagan ko sila ngayon din. Kanselahin ang kolaborasyong ito. Pagbayarin nila tayo sa naging lugi natin. Pero, sumang-ayon na akong bigyan sila ng huling pagkakataon. Ayos lang. Hayaan mo na ang suwail na to, ako na ang bahala. Naipadala na ang bagong kanta. Ano? Naipasa na ang bagong kanta. Ayos. Sige, pakinggan muna natin. Pero huwag niyong sisihin ako kung pangit pakinggan. Kung hindi pa rin ubra ito, kanselado na ang kontrata natin. At ipapaalam ko sa buong industriya. Gaano ba talaga kahina ang business skills ng kumpanya nyo? Mukhang tama ka. Sasabihin ko na. Hindi pwedeng sayangin ang pagkakataon. Ang 3 kantang ginawa ko noon kahit hindi tama ang vibe. Pero ginawa ko naman ng buo ang puso ko. Ngayon, kakalis ko lang. Binato na agad nila sa akin ang kanta. Anong klaseng hit ang magagawa mo sa kalahating araw? Ayaw ko na. Uwi muna ako para magpahinga. CJ. Kaeskwela. Naaalala mo pa ba noong una tayong gumawa ng laro? Yung layunin natin ay maramdaman ng mga player ang emosyon at saya. Para kahit paano mapawi ang sakit ng buhay. Ngayon kaya. Parang sakit na lang ang natira. Parang isang matigas na puso sa yelo. Sa gitna ng kaguluhan, ang iba ay para sa bayan. Ay nananatiling tapat sa katarungan. Pero kami, wala namang saysay ang isang dahon na tumatakip sa mata. Sinasabi mong kaya mo na lang mag-isa. Hindi namin kaya ang kantang ito. Pakiusap, humingi kayo ng tawad sa kayabangan ng kumpanya. Sa susunod, dagdagan natin ang lakas ng pakikipagtrabaho sa kumpanyang ito. Pwede nating itapat ang presyo ng 3 beses. Kailangan mo pang sabihin. Ipatugtog mo ulit ng ilang beses. Kukuha lang ako ng may inom. May punto. Ang malalakas na kumpanya, ang kliyente ang unang lalapit para makipag-usap. Pero ang mga branch company nakapos sa laban. Kailangan sila mismo ang maghanap ng project. Bukod sa responsibilidad nila sa paggawa ng kanta, kailangan pa nilang maging part-time na sales. Dahil sa 2 problemang kinakaharap ng branch company. Limitado ang kakayahan ng mga songwriter. Mababa ang tsansa na makakuha ng deal. Mababa rin ang tsansa na makakuha ng project. Noong bagong tayo pa lang tayo, ang paglabas ng signboard ng headquarters ay napaka-epektibo. Pero ngayon, kung gagamitin ulit ang pangalan ng headquarters para magsalita, lalo lang mag-init ang loob ng kliyente. Saan pa makakakuha ng performance ang branch company? Ni piso nga. Halos wala nang natitira.
Medyo malinaw ang konklusyong iyan. Natakot ba ang lahat? Ano nga ba ang sasabihin ko? Ay, nga pala. Nakapasa ang deal. Totoo ba yon? Ayos, pasado na. Hindi na kailangang baguhin. Hindi ba normal naman na may mga kahilingang kailangang i-revise? Wala. Hindi nagpupumilit ang kliyente na magtalaga ng singer. Wow, ang lupit naman. Talagang astig. Ma, ang anak mo ay biglang naging singer. Alam ng kliyente. Ang kantang ito ay kinanta ng singer na matagal na nilang pinaghirapan at kinuha. Kapag nalaman nila, siguradong napakaganda ng magiging reaksyon. Hindi rin naman sigurado. Ito na siguro ang pinakamahalagang stock. Walang normal na tao ang sumusulat ng kanta ng ganito kabilis. Hehe, ayos na. Kung sakaling may maharap na problema sa deal, kailangan nating. Ganito na lang. May ipinadalang isang star na kompositor ang headquarters ng kumpanya natin. Ayos na ayos. Pero anong musical style ba ang pinakamahusay ni Cheng Feng? Siguradong ancient style. Hindi tama, pinakinggan ko na lahat ng kanta na ginawa ni Cheng Feng. May malungkot na tema. May pangkanta. May folk din. Narinig ko rin. Talagang nakakabigla. Paano nagbabago ng ganoon kadami ang style ng isang tao? Hintayin na lang natin si Teacher Cheng at itanong natin. Mahal. Anong ibig mong sabihing mahal? Ang tinatanong mo ay style. Ang nasa isip mo ay presyo. Ito ang kumpiyansa ng boss. Kapag kampante ka, kahit anong style kaya mong buhatin. Ang init ng dating sakto sa yabang. Parang sumipa na ang maliit kong bida sa isip. Teacher Cheng. Boss, saludo ako. Lumuhod na lang ako sa harap mo, boss. Hahaha. Ang mga papuri ninyo parang template. Parang galing mismo sa online na copy-paste. Lahat ng ito galing sa puso. Nawala na ang order. Wala nang order ngayon. Wala na. Eh ano pang hinihintay mo, tara na. Magkainan at magdiwang na lang tayo. Hindi. Ang pagkita ng pera ang importante. Sa sitwasyon ng branch, hindi pa panahon para magdiwang. Ayan, kita mo na ang level. Bago pumirma ng kontrata sa susunod. Kailangang linawin ang usapan tungkol sa pag-record ng kanta at pagpili ng singer. Ako ang magdedesisyon. Ganito pala ang sitwasyon ni Teacher Cheng. Kapag pumipirma ng kontrata, karaniwan, ang kliyente ang unang may hiling. Wala kaming karapatang maglatag ng kondisyon. Pero ngayon, nariyan na kayo. Dapat mas matatag naman tayo. Pero sa bagay na ito, halos wala kaming impormasyon. Kung ganoon, huwag na tayong pumirma. Representante. Kahit ano pa yan. Ngayon, may Teacher Cheng na sasalo. Subukan nating lahat. At least, magandang simula ito. CJ. Parang may konti kang pagpapakitang gilas kanina. Minsan, ang konting porma rin ay astig. Kung itatapon ng kanta, hindi ba mas gaanong mabigat? Natakot lang ako na baka makasira ako ng kanta. Kung dahil sa akin ay malibing ang mga kantang yon. Sa totoo lang, may bigat din sa dibdib ko. Ay. Buti na lang, may musika pa mula sa dating buhay na kasama ko. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa totoo lang, ayokong makita ka. Dahil sa dating pakikipagtulungan. Medyo hindi na maganda ang dating sa akin. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Pero huwag na nating balikan ang nakaraan. Kung hindi lang bagong haligi ng kumpanya nyo. Sa tingin ko, hindi ka na makakaupo rito. Matagal na kaming nakikiusap. Kaya lang sumang-ayon ang headquarters sa Kinzu na ipadala ka rito. Hindi man ako mahilig sa pop music. Alam ko ang sinasabi mong commercial value. Tamang-tama, kailangan natin ng isang pelikula ngayon. Na ang tema ay pag-ibig sa lungsod. Pasensya na. Saglit lang. Walang problema, walang problema. Ako na ang bahala sa presyo. Kung satisfied ang kanta, pwede pang dagdagan. Paumanhin talaga. Alam kong medyo sobra na ang kondisyong ito. Eh, bakit mo pa sinasabi? Pero para lang ito sa lahat ng kantang ginawa. Talagang siya lang ang nagdedesisyon. Kasama na rin ang pagre-record. Pero ang final na singer, kailangan pa rin ang pagsang-ayon ninyong lahat. Napaka-professional ni Xianyu. May special kaming music department sa kumpanya. Sa tingin mo hindi sila professional? Naniniwala ako. Pero ilan lang sa mga kliyente ang tatanggap ng ganitong kahilingan. Ang hindi nakakaalam, akalain pa na kayo ang kliyente. Pero, pasensya na. May asikasuhin pa ako. Maliwanag na. Gets ko. Abala na kayo. Sige po.
Nasira tuloy ang mood, ang sama ng timpla. Itong kantang ito ang pambato namin. Bagong gawa lang para sa web company. Pakinggan mo ulit. Dahil hindi pa ito nailalabas. Palihim ko lang kayong pinapakinggan. Pag isang beses mong pinakinggan, parang umaakyat ang dugo mo sa init ng emosyon. Kaya may lakas loob kaming makipagnegosyo sa inyo. Masisiguro kong kung lalabas ang inyong pambato. Hahaha, pwede tayong magka-deal. Talaga ba? Ang ganda naman yan. Pero pwede bang ipakita ninyo muna ang budget ng mga kanta nyo? Noong nakipag-collab kami dati sa isang kanta, 200,000 ang buo. Pasensya na po. Kung lalabas ang pambato namin, 500,000, ubos na ako. Hindi para sa iba. Gusto ko lang magkaroon ng kaibigan. Ang kaibigan na napili ko, wala talagang hindi makukuha. Hindi sila nagpapapasok ng malalaking kumpanya. Hindi rin kaya ng maliliit na kumpanya ang presyo. Ang malalaking kumpanya, mauunang lumapit sa kanila ang mga tao. Tingnan ninyo, tama ang sinasabi ko. Talagang napakasama ng loob nito. Bakit hindi na lang tayo maghintay matapos ilabas ang laro saka tayo tumanggap ng proyekto? Ano bang iniisip ng ulo mo? Sa tingin mo, gaano katagal makakapaghintay ang pambato? Pero napakahirap ng mga hinihingi ng pambato. Wala na tayong mapaglalagyan ng mga deal. Gawin na lang natin ang kaya natin. Hindi naman mababaliwala ang ganito. Kung ilang buwan pa ganito, hanggang kailan kaya kakayanin ng kumpanya? Kung hindi, babaan na lang natin ang presyo. Marami na akong beses na nakausap siya. Kapag dinugtungan pa natin, baka mainis na siya. Napakahirap nito, nagdududa na ako. Mukhang wala talagang gustong sumagot sa kondisyon ng kliyente. Parang napunta tayo sa maling usapan. Palagi tayong naghahanap ng maliliit at katamtamang kumpanya para makipag-collab. Bakit hindi sa malalaking kumpanya? Malalaking kumpanya lang ang bagay sa posisyon ng isang pambato. Baliw ka ba? Maski isang line ng malaking kumpanya, hindi mo man lang makita. Hindi, may ilang kumpanya na pwede. Anong kumpanya? Liting Entertainment. Ang pinakamalaki sa Quezon. Pero lahat ng proyekto nila, diretsyo nilang kinukuha mula sa Quezon. Nakalimutan inyo ang Fish Dragon Dance. Iyong animated na pelikulang inilabas ng Liting Entertainment. Ang ibig mong sabihin, ang Deep Sea at Big Fish. Papayag ba ang Liting Entertainment? Dati, kahit isipin ko lang ang ganitong malaking kumpanya, hindi ako nangangahas. Sa normal na kalagayan, hindi rin naman nila tayo papansinin ng seryoso, di ba? Maliit lang na break lang, na ihagis na. Hindi ako naniniwalang hindi ko mabubuksan ang malaking pinto ng Liting Entertainment sa pagkakataong ito. Hindi ba mahilig silang makipagtrabaho sa mga taong mula sa Musicland? Ngayon, ang mga tao mula sa Musicland ay nasa ilalim na ng kanilang mga mata. Hindi makatuwiran ang paglayo mismo ng Liting.